Kumusta mga bata? Magandang araw! Ngayon, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa sinuunang India. Ang India at ang China ay dalawang bansang nakapaglikha ng dalawa sa pinakamatandang kabihasnan sa buong mundo. Kalagayang heograpika. Ang mga pangunahing tanawin sa hilaga ng India ay ang Himalayas at ang Hindu Kush. Napakahalaga ng papel na ginampanan ng Himalayas sa paghubog ng kabihasnan ng India. Dala ng taas at haba nito, ang mga sinaunang tao sa India ay nakapaglinang ng isang kakaibang kulturang hindi gaanong naapektuhan ang mga impluwensya mula sa labas. Nagsilbi itong balakid laban sa mga paglusob at migrasyon ng ibang grupo sa lugar. Ang Himalayas ang pinagmulan ng tatlong pinakamahalagang ilog na sumuporta at nagpayabong sa mga unang pamayanang nagtatag ng pundasyon ng kabihasnan ng India. Ang mga ito ay ang Indus, Ganges, at ang Brahmaputra. Ang Hindu Kush naman ang nagsilbing daan para sa iba't ibang grupo ng tao, mga manlalakbay at mananako na nakarating sa India sa pamamagitan ng mountain passes. Sa timog ng Himalayas at ng Hindu Kush ay ang mga kanlurang patag. Ito ang mga rehiyong malago at mayaman dahil sa tubig na nagmumula sa Indus, Ganges at Brahmaputra. Ang lugar na ito ay tinawag na Hindustan. Ang Deccan Plateau naman ang nasa timog ng Hindustan. Halos nasasakop nito ang kabuuan ng Peninsular India. Lubhang tuyo at hindi produktibo ang Deccan Plateau. Ang Indian Ocean naman ay naging mahalagang daan para sa kalakalan. Naging mahalaga rin ang monsoon rain sa pagbibigay ng sapat na tubig para sa mga bukirin sa rehiyon. Sa katunayan, ang coastal plains ang naging mayamang pinagkukunan ng spices o panangkap na nagtulak para sa mga kanluraning maglakbay sa ibayong dagat patungo sa India. Kabihas ng Indus. Noong 1925, ipinahayag ng mga archaeologist ang pagkakatuklas sa labi ng mga Mohenjo-daro at Harappa. Ang paghuhukay sa dalawang lugar na ito ay naglantad sa isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng India. Ang paghina at ang katapusan ng Mohenjo-daro at Harappa ay maaaring resulta ng sunod-sunod na mga kalamidad na dulot ng kalikasan, lalong-lalo na ng malawakang pagbaha, dala ng paglindol, at nagpabago-bago ng daan ng Indus River. Taoism. Si Lao Tzu ang itinuturing na nagtatag ng Taoism, o the way of virtue. Ayon kay Lao Tzu, ang tao o the way or path ay ang likas na kaayusan ng mga bagay-bagay.
Ang Ti ay ang manifestasyon ng tao sa loob ng lahat ng bagay. Ang pinagkukunan ng mga hingil sa Taoism ay ang Tao Te Ching o ang Classic of the Way and its Power na isinulat ni Lao Tzu. Ang walang pamagat na isinulat ni Chuang Tze at ang I Ching o ang The Book of Changes. Para sa inyong gawain mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Ano ang naging papel ni Lao Tzu sa Taoism o The Way of Virtue? Ano-ano ang mga pagbabagong naganap sa panahon ng kabihasnang India?